Napanood niyo po ba yung nangyari po doon sa Kamara o sa Kongreso, yung pagbusisi? Ano po, doon po sa hinihingi pong budget po ni Madam VP Sara sa taong 2025. Dati po kasi yung hinihingi po niya noon ay, o yung nakaraan po niyang budget ay 198 milyon. Ngayon po ay mahigit 2 billion na po yun ang hinihingi ng ating pong VP. Kaya naman, pinanood po natin talaga, inabangan po natin yung deliberation po noon kung ano po talaga yung mangyayari. At katulad po nung nangyari doon sa Senado, nagkagulo po sila. Wala pong malinaw, wala pong maayos po na deliberation yung ginawa po doon. Kasi nga po, itong si Madam VP natin, hindi naman po sumasagot sa mga tanong po ng ating pong magagaling at matatalino po ng mga congressman. Kung si Madam VP po natin ay medyo naiinis o napipikon po kasi nga po ay itinatanong po sa kanya yung mga nakaraan po niyang budget. Kasi nga po may disallowance po sa OWA report po sa kanya. O COA report, ano po, may lumabas na disallowance po na nagkakahalaga po, kung hindi po tayo nagkakamali, ng nasa 72 milyon. Kaya naman talagang inaabangan po natin ito kung ano po talaga yung mangyayari, kung maa-approve po talaga si VP Sara dun sa hinihingi po niyang budget. Pero yun nga po ang nangyari, hindi po talaga sundo o kumbaga po ay magkakamiron po uli ng hearing ngayong pong Martes. Kaya naman aabangan po natin yan kung ma-approve pa po si VP Sara dun sa hinihingi po niyang mahigit 2 bilyong budget po ng Office of the Vice President. Kapag itinatanong po sa kanya yung mga nakaraang budget kung saan po niya ito ginamit, hindi po talaga siya sumasagot. Kumbaga po talaga ay sumasagot po siya, kaya lang po pabalang po yung sagot po niya. Lalong-lalo na po nung nagtanong itong si Congresswoman Madam Castro, ano po, yung isa po nating magaling na congresswoman, si Castro. Ayan, nagtatanong po siya kung saan po ginamit. Kasi po meron po doong 40 million na ginamit lamang po niya sa medical aid. Ayun, kaya po ay tinatanong po nila yung 40 million yun, sobrang laki naman po doon po sa medical aid lang po. At saka meron pa rin po doon, tinatanong po nila yung bakit po daw ay tulad po nung ginagaya po ni Madam BP yung proyekto po o project po ng pamahalaan tulad po ng TUPAD, ay pwede naman daw po na sa gobyerno na lang ibigay para hindi po siya magdoble. Ano po, kaya lang yung sagot po talaga ni Madam BP ay pabalang po talaga, kaya man medyo marami pong congressman ang nainis. Ano talagang, yan, hindi, kasi mataas po talaga ang respeto natin kay Madam BP, pero dun po sa nangyari po doon, kasi nga po, hindi po niya sinasagot. Ano po, sayang naman. Kasi nga po, karapatan po natin yung mga Pilipino. Karapatan nating malaman yung kung saan napupunta yung pinapasahod natin sa kanila. Yung pera po ng taong bayan, yung binabayad po nating tax, doon po sa atin pong pinapasahod po sa kanila. Saan po napupunta yung milyon-milyon pong halaga po na ipinapahiram o binibigay po natin sa kanila. Ano po, kaya dapat po talaga sinasagot po ni Madam BP ng maayos. Ano po, kasi nga po kung ganun po ng ganun, wala pong mangyayari. Hindi po pwede na kung saan-saan lang gagamitin yung pera po ng taong bayan. Panoorin po natin yung susunod po na hearing about po dito sa hinihingi po ni Madam BP Sara Duterte, ano po na budget. Titingnan po natin kung maa-approve po yung kanyang hinihingi po na 2 billion budget po ulit ng OVP o Office of the Vice President. Pero may nababalita po tayo na baka daw po ay hindi na ma-approve kung o kaya po ay zero, yun nga po, zero na po, wala na pong ibibigay kasi nga po sa mga pabalang pong sagot ni BP. Kaya depende pa rin daw po yun, sabi po ng mga nakausap o nakausap po ng mga media o nakapanood po natin sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Depende pa rin po yun sa magiging sagot ng ating pong Vice President kung talaga pong i-approve po nila. Siguro po talagang ang mas maganda nito, Ma'am BP Sara, sagutin mo na lang po yung iyo pong mga itinatanong sa iyo kasi napakasimple lang naman po yun. Ano po, kung iiwas ka po ng iiwas, talaga po masisira na po ang pangalan mo, wala na pong mangyayari. Ayan, abangan natin guys sa Martes yung mangyayari po ulit na deliberation dito po sa hinihinging budget po ni Madam BP Sara, ano po sa kanya pong opisina.